Kakay, marami yung nakakilala sa'yo bilang dental diva. Ano ba nagsimula yan? Ang nakilala natin si Kakay was doon sa kabilang stasyon. Yes. Tapos meron tayong sitcom, Yes, diba? Pia would go there yes, once in a while. yes. Pero hindi ko pa alam about the dental diva. Ewan Paano ko nagsimula? Hindi nyo ba naiisip kung bakit? Ayan na yan, oh. Nasa harapan nyo na, di ba? Ito na yun, oh. kayo? Hindi, para lang ako dentist. Hindi. Actually, si Tito Boy Abunda talaga ang nagbansag sa akin ng dental diva. Kasi pa sa isang interview, tinanong niya ako, kung meron mga divas, anong, like, divine diva, di ba? Anong gusto mong itawag? Parang sabi niya, parang, sumikat ka dyan sa mga gums mo. Sabi niya, at sa ipin mo, ganyan. So, why not dental diva? Simula nun yun na yung tinawag sa Very cool. Bawal ka na tuloy, magpaayos. cannot touch it. Yeah, ito talaga yun eh, no? Ito talaga yun. Nag-iisa lang talaga to sa industriyang to. Bukod sa dumadami naman sila, pero talaga yung mukha ko to na, powerful gums, ito talaga. Nagbibigay ng swerte minsan. Ayan talaga yung nagpaswerte sa akin, oo, yan. Pero once upon a time, nagbigay ba yan ng insecurity sa'yo? Ate P, alam mo, sa akin siguro no high school and elementary, tapos high school kasi very crucial and very challenging yung high school stage natin. Kasi di ba, adolescence period, yan talagang ang dami mong mga insecurity. Siguro, dumating yon pero kasi hindi ko na siya iniisip hanggang sa nag-college. Once in a while, pero hindi siya talaga nag-dawn sa akin na parang, sobrang tsaka ng ganito mo. Actually, nung nag-start ako sa showbiz, pa-start ako, ang dami talagang nag-alok sa akin ng overhaul. Overall. Overhaul talaga! Overhaul talaga! Grabe siya. Tsaka ba kayo sa akin? So, hindi ko talaga tinanggap. Even yung marami mga clinic na lumapit sa akin na talagang gusto nila, lagariin daw, ganyan, papadala pa ako sa Amerika. Meron pa alok sa akin na dalhin daw sa Amerika kasi they can fix this eh. Talagang babawasan and all. Gum surgery and all. Sabi ko, wow, hindi. Ayoko talaga. Kasi ayoko magbago yung mukha ko. Ano to, magkakaalaman pag nagkaanak ako kung sakali. Ay, yan yun? Yan yung totoo niyang best. Di ba hindi? Di maaari, di ba? Ayoko nang dumating sa point na, yan pala yung dati mo mukha. DNA test pa muna. DNA test na natin yan. Iba yung lipin. Ang galing na hindi mo talaga siya ginawang issue. Di ba? Kasi gusto ko pala kasi din yung loob ng mga iba pa nating mga kada na medyo, kung meron silang insecurities, how do they tackle it? Di ba? Alam nyo, kasi darating at darating ang panahon, na i-embrace nyo na lang yan eh. Kasi yung noise, every day we hear noises. Every day sa bahay. Pero ang pinakamalala yung environmental noise na naririnig natin when we go out from the house, di ba? Or we go to our work. Once na ayun na ang kinabuhay mo, pakinggan mo yung sasabihin ng iba and you're not happy with yourself anymore. That's it. That's the end of it. You try to do this, you try, 'di ba? Hindi ako I do not disagree with enhancement or whatever. As long as you're happy, do it. Diba? Totoo naman. Pero to the point na yun ang lagi mo lang pakikinggan. Yung people pleasing na yung yung gusto mo pagbabago. Ate, yun lang ang lagi mong pakikinggan. You don't listen to yourself. That's Kasi true, no? the only person that we often don't listen to is ourselves. Oo nga. Never tayong nakikinig sa sarili Parang natin. reality check minsan Yes. dapat, Oo. di ba? Awareness. Ano ba yung nakakapagpasaya sa'yo? tama. Kasi darating sa point na, ay, ganda ko Ganon, gagawin ka talaga, di ba? Ang pagiging genuine at totoo mo sa sarili mo, yun din yung advantage mo. Yeah, kasi di ba sino pa ang magmamahal sa mukha mo? Ikaw lang. Ikaw ang dapat unang magmamahal at mag-appreciate sa mukha na yan kasi ginawa yan nila. Yes. Pinagkaloob yan sa inyo, di ba? Totoo yun. Pinagkaloob yan sa'yo. Mahalin mo yan. Let's get together. Sunday 25. Sunday 25.